Praise God. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Ayan. Tinitignan ko yung mga smile nyo kung um, sweet ang smile. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God is so good. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Saan lumipas yung isang linggo na puno ng biyaya galing sa Panginoon at muli tayong narito upang pasalamatan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Patuloy pong tapat ang Diyos sa ating mga buhay. Ano po? Then every time we listen, we read the Word of God, uh, let us take it seriously. Take it by heart. Ano? Lahat ng salita po ng Panginoon because yung isang linggong journey, hindi ganun kadali. Tama ba? Yung isang linggo na uumpisahan mo, no? Ano man, saan man tayo naroroon, kung ang salita ng Diyos ay hindi nananatili sa ating puso't isip, um, hindi ganun kadali. Naharapin yung mga sitwasyon everyday. But, of course, kasama natin ang Diyos sa bawat araw, bawat minuto at segundo po ng ating mga buhay. God is faithful. Amen? Thank you, Lord. Gising naman po kayo, no? Ayan. Ayan. Ano lang, focused and serious. Yan. Nung nakaraan, no, we have talked about our faith, no? Arise and building our faith. And since si Bishop po, nakapahinga po siya, nandyan lang siya. Nandyan lang siya sa hindi po, nandyan siya. Nandun siya. Ano, nandyan lang siya. Nandun po siya, nagpapahinga, no? Kasi inuubo pa. So, nagpe-pray ako, Lord, what should I share? Ano yung word mo? And the Lord really, nilalagay niya ito sa heart ko na napakalaga na taglayin po natin. Ano? That we need to always be strong. Sabihin mo sa sarili mo, always be strong. Always be strong. Minsan kasi kahit gaano kalaki yung pananampalataya mo, minsan parang, di ba, na-shaken or na-test, no? Na-experience na ba yung, have you ever experienced fainting or have you ever fainted? Yung, ano ka na, yun, ano yun? Nahimatay, yung parang bigla na lang nawalan ka ng energy. Sino po yung nahimatay na dito? Buti naman, wala. O yung parang almost yung parang, yan si Precious almost fainting na nung nagkakasama. Sabi niya, mangalambot ko. Lalambot ako, sabi niya. Sabi ko, sikanan mo yung loob mo, lakasan mo yung loob mo. Tapos nung lapitan ko siya, ay, sabi ko gano'n. Kasi nilalagnat siya and all. But God is faithful, no? Si nanay naman, may araw, merong isang time na naglakad lang siya. Bumaba siya sa kotse, bibili siya ng gulay. At nung naglakad siya, nung pabalik na siya kay tatang, biglang nawalan ng energy yung paa niya. So natumba siya. Natrip siya. Nabugbog siya dito. Nagkasugat siya dito. Sabi ko, wag ka nang aalis na walang kasama. So, minsan yung physically, no, ma-experience mo yung weakness. Pag nilagnat ka, you feel weak. Di ba? Si Bishop po, for nung Sunday, hindi na ako nag-preach ng gabi sa Magalang kasi dinatnan ko siya. Ang taas-taas ng lagnat. Hinilamusan ko. May inom siya ng paracetamol. Hindi umaalis yung taas ng lagnat niya, no? Pinainom. Sabi ko, tubig, water, and sabaw, etc., etc. Gabi na, mataas pa rin yung lagnat niya. Then I consulted yung ating kapatiran na doctor. Binigyan siya ng gamot. And because of that, wala siyang ganong kumain pero pinipilit niya, konti lang yung nakakain niya. He felt weak physically, no? So, dinadaanan po natin yan, no? Pag yung immune system mo mahina, madali kang talagang tamaan ng weakness o ng panghihina ng katawan. Pero na-experience na ba yung manghina? Meron daw message. May cellphone doon. What about being weakened in your
spiritually. No? Yung parang nangihina ka. Spiritually, you're weak. Emotionally or mentally, parang you just can't carry on. Parang merong ganon. Parang hindi mo na kayang ilipat pa yung isang araw. Parang hindi naman yata. Yung parang may something. Okay? So lahat po tayo nakaka-experience ng spiritual, physical, emotional, psychological weaknesses. Or minsan parang naisip mo na give up na lang, pero hindi may gagawin pa si Lord. Alam mo, kasi there is a word of God in you, in your heart, in your mind, your spirit. Parang ayoko na, pero kailangan tuloy ko pa may gagawin pa si Lord. Alam mo, yun yung ganda na alam mo ang salita ng Diyos, merong pang nagko-compel sa'yo. Merong nagtutulak sa'yo, no, you need not to be faint-hearted, be dismayed. Yung wag kang panghinaan ng loob. At kung sa araw na to, perong nakakaranas ng panghihina ng kalooban over anything, no? Pagsubok ng bagong bagay o pagpapatuloy sa pananampalataya o paggawa ng isang business or anything, God is always faithful. Amen po? Tapat ang ating Panginoon. Doon po sa Joshua chapter 1 verse 1 to 9, babasahin po natin ito sa Tagalog. Ano? Joshua sa Tagalog po kung nandyan. Okay? Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Okay. Pagkamatay ni Moses na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moses, patay na ang lingkod kong si Moses. Ngayoy humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupang ibinigay sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moses, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga at sa kabundukan ng Lebanon sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng Heteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Walang makakagapi sa inyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpapatnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwan, ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang namumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway at sa anumang nakasad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Sino po yung na-encourage? Sa pagbasa pa lang ng Word of God, encourage ka na. Amen. Mag-closing prayer na po tayo. Sapat na, grabe ang tindi. Di po ba? Let's pray. Salamat, Panginoon, tapat ka sa iyong mga salita. Tunay kang dakila sa aming mga buhay. Hindi nagmamaliw ang iyong mga pangako. Tunay na ito'y iyong tinutupad. Ganapin mo, aming Panginoong Diyos, ang iyong layunin sa umagang ito. Makatagpo ang aming mga spiritual na pangangailangan. Makatagpo ang bawat
pangangailangan ng iyong mga anak, Lord. Spirit, soul, and body, matanggap po namin ang pagpapalang nanggagaling sa iyo. We honor your word. We honor you, Jesus. Let your will be done this morning. In your holy name we pray. Amen. At tayo po yung maghiwa-hiwalay. Okay, so alam nyo, napakatindi ng salita po ng Panginoon. At alam natin that whenever we read the Word of God is timeless. Kahit na ito'y nangyaring noon pa, even in this time, itong mga panahong ito, nakikita natin at nararamdaman natin na nai-inspire tayo, na tayo yung kinakausap. No? Alam niyo po, kay Joshua, napaka-disheartening, nakakapanlumo yung pangyayaring ito sa kanyang buhay sapagkat si Moses ay namatay na. Si Moses, umakyat yan ng bundok at hindi na siya bumaba. Kaya nga ang sabi ng Diyos, namatay na siya. Imagine mo, ikaw ay isang general ng army at yung inyong pinakapinuno ay biglang hindi na bumaba at patay na pala. Okay? So, anong mararamdaman mo? At ngayon, sila'y kailangan nilang dumaan sa Ilog Jordan. The Jordan River, dadaan sila doon. Idadalhin niya yung milyong mga tao crossing the Jordan River. Pero, nung kasama nila si Moses, they passed through the Red Sea. Diba? Natandaan natin, no? Kung you can read the Exodus, makita ninyo yung kwento doon, no? Nung si Moses, hinahabol sila ng mga sundalo po ng paraon, ng mga Ehipsyo, no? Napunta sila doon sa dagat at nandyan na yung kanilang mga kalaban. Ang sabi ng Diyos kay Moses, siyempre, no, mag-swimming na lang tayo. Hindi pwede. Diba? Ang sabi ng Diyos kay Moses, itaas mo ang iyong tungkod. Yung tungkod ni Moses, yun yung dinadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pagdadala doon sa mga tao sa kalayaan, no? Mula sa mga pagkabihag ng mga Ehipsyo. Tinaas niya yung kanyang tungkod. Ano pong nangyari nung tinaas niya yung tungkod niya? Magic. Itinaas niya yung tungkod niya at nahati yung dagat. Grabe. No? Yun ay kapangyarihan ng Diyos. At babasa natin talagang yung dagat nahating ganyan. Dagat yan. Dagat, as in, all over dagat. So nahati. Hanggang doon sa lilipatan nila. At kung babasahin natin yung Bible, sila'y naglakad doon sa tuyong lupa. Grabing himala ang Diyos. Ngayon, patay na si Moses. Kailangan nilang lumipat ng Ilog Jordan. Tubig na naman ito. But this time, river lang. Pero, tubig pa rin. Di sila pwedeng mag-swimming sa kabila. Imaginin mo, ikaw si Joshua. Okay? So, wala na si Moses. Wala na ring tungkod. No? So, ililipat sila doon. Si Joshua that time, hindi ganun ka-intensified yung pakikipag-usap niya sa Diyos. Subalit nangusap pa rin ang Diyos sa kanya. Okay? So, sabi niya, patay na ang lingkod kong si Moses. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa Ilog Jordan. Siguro sabi ni Joshua, At anyway, the Lord encouraged him. Magpakatatag ka. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Yan ang salita ng Diyos kay Moses, kay Joshua, kung paanong siya ay sumakay Moses, ganun din sasakay Joshua. At kung binasa nyo na po yung talatang yan, yung libro ng Exodus, alam nyo kung anong nangyari. Sinong nakakalam nang nangyari after doon sa chapter 3? Ayan.
Salamat naman at sa palagay ko, alam nyo, kasi naman hindi kayo nagtataas ng kamay. So, I presume na alam nyo, ang tindi habang binabasa ko po to, grabe si Lord, grabe. Ang daming revelation na ibinibigay ng Diyos. Of course, they were able to pass through the Jordan River. Iba po yung style, no? Iba yung style dito. Nandyan yung Ark of the Covenant this time. Nandyan yung Ark of the Covenant, nandyan yung Ten Commandments, no? Yung rod ni Aaron na nagbad. Kumbaga, it's the testament, no? Yung testament ng kabutihan ng Diyos sa kanila, and that is the presence of God dwells there. So, kasama yung mga magdadala, at yung distance nila, 900 meters, wag lalapit kasi matindi yung presence ni Lord doon sa Ark of the Covenant. So, dadalhin yun, mauuna sila. Mauuna yung may hawak ng Ark of the Covenant. The moment na yung mga may dala ng Ark of the Covenant ay matatapakan or ma-step on the water na sila, mahahat. Ang nangyari po, yung isang part po ng river ay umagos, kumbaga naubos. Yung isang part ng river, huminto. River po kasi, yung river, continuous lang yan, ang river. Yung ocean, hindi yan umaagos, naggaganyan lang. Nakikita po natin. So you see, God really is into details this time. He's powerful makapangyarihan ng Diyos. So ganoon nangyari, huminto yung part dito, hindi na umagos, yung dito umagos ng umagos hanggang sa nawala. At doon sa gitna, nagstay yung may hawak ng Ark of the Covenant, yung presensya ng Diyos. No, doon sa gitna ng river, ng Jordan, hanggang hindi mauubos yung mga lilipat doon, hindi sila aalis doon sa gitna. Nung naubos na, doon sila naglakad at nung nandun na sila, umagos na uli yung tubig. So doon pa lang, talagang makita natin ang Diyos ay sa ating lahat na nagtitiwala at naglilingkod sa Kanya. Hindi natin masasabing ng Diyos ay sa lahat ng mga tao. Hindi po, kasi may mga taong hindi naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Subalit, kahit gaano yung pananampalataya mo at pagtitiwala, minsan, merong mga sitwasyon na napanghihinaan ng kalooban. Subalit, pag dumarating yung mga panahong ito, doon lumalabas sa ating kaisipan, sa ating mga puso, yung mga salita ng Diyos na nagbibigay lakas ng pag-asa, ng direksyon sa atin. Amen po ba? Doon natin naalala, ito yung nangyari kay ito yung nangyari kay Moses, ito yung nangyari kay Gideon, kay Joshua, ito yung nangyari kay Pablo, kay Pedro, ito yung nangyari kay Maria sa kanilang pagsunod. So, yung mga ating nababasa o yung ating mga naririnig na salita ng Diyos ay nagpapalakas sa atin. Subalit ito ang napakatindi na ang Diyos mismo ang nagsalita kay Joshua, nag-encourage. Kasi alam niya, kahit ang nakita niya ng lahat, at kahit anong pangako, sabi niya, hindi kayo magagapi, hindi kayo malilipol. Yung hanggang doon, hanggang as far as your eyes can see, sa inyong lahat yan. Mapupuntahan yung lahat yan. Sa iyo lang, hindi ka malilipol, hindi kayo matatalo. Yan ang sabi ng Diyos. Pero, ilang ulit niyang sinabi, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Kasi alam ng Diyos, there is some weakness in every man's heart, in every man's mind. Tama ba? Mayroong panghihina tayong nararanas. Maraming tao po ngayon disheartened sa lahat ng mga bagay. Disappointed sa mga government officials. At parang ayaw ng bumoto ko naman, sayang. Pag-pray mong maigi. Kasi parang wala no?
Yung pag tinignan mo yung paligid mo, tinignan mo yung kabahayan mo o yung kapitbahay mo o kung kaninong tao, parang, grabe naman. Lord, kunin mo na ako. Parang wala kang nakikitang better. Dumarating po. Hindi ko po sinasabing totoo. Totoo may nangyayari. But, tayo na merong Kristo sa ating puso, sumasa atin si Kristo, at alam natin ang salita ng Diyos, we can see beyond these things. Kagaya ng pangako ng sinabi ng Diyos kay Joshua, lahat niyang yan. Magagapin yun silang lahat. Tayo, lahat alam natin that we are more than conquerors through our Lord Jesus Christ. Tama ba? Higit pa tayong mananagumpay. Sapagkat si Jesus namatay doon sa krus, binigyan niya tayo ng kaligtasan, tinubos niya tayo, binigyan niya tayo ng kagalingan sa ating spirito, sa ating kaluluwa, sa ating katawan. Naranasan na natin yan at patuloy nating nararanasan. Subalit dumarating yung mga bagay na susubok pa. Noon pong bata ako, sabi nun, di ko alam kung lola ko ba or what. O sabi niya, huwag kayong masyadong magsaya. Kasi pag sobrang masaya, mamaya iiyak na kayo, sabi niya gano'n. Pag sobrang saya, tapos malulungkot kayo. So huwag masyadong masaya, sabi niya gano'n. Ay, ganun ba yun? Sabi ko. Ay, oo, parang tama. So dapat pag masaya ka, hindi, ha! Ganun lang. Huwag masyado eh. Parang totoo pero mali. Totoo na hindi natatapos ang problema sa mundo, tama ba? Pero hindi totoo na huwag kang magsaya. Ayan, tignan natin ang salita po ng Diyos. Tignan natin mabuti kung saan nanggagaling yung lakas ng bawat isa sa atin. Strength comes from God. Amen? Ang lahat ng lakas ay nanggagaling sa Diyos sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. Okay, so when you are disheartened, pag ang puso mo ay nanghihina, nadi-discourage, nadi-disappoint, anumang this, you must always put in your mind. Kailangan palaging ilagay natin sa ating isip, number 1, madali lang tayo ngayon. Promise. Number 1, God's grace works out for you. Amen? Pag ikaw ay nakakaramdam ng dismay, disappointment, discouragement, always remember, sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you. My power is perfected in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly in my weakness, so that the power of Christ may rest on me. Dalawang weakness po ito, no? Yung weakness, yung mga kahinaan mo sa yung pagkatao mo, at yung weakness, yung nawi-weaken yung heart natin. Pinili ko po ito sapagkat I believe it's generally the grace of God is generally working in all kinds of weaknesses. Tama ba? Nagiging malakas tayo dahil matindi ang biyaya. Tandaan natin yung biyaya ng Diyos, ang krus ng Kalbaryo. The grace of God, our salvation. Walang sino man ang nakaabot, Ephesians, no? Walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Subalit, pinili pa rin ng Diyos, pinipili pa rin ng Ama na ibigay si Kristo at si Kristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang ang ating kasalanan, kakulangan, kahinaan ay maisalba, mailigtas tayo ng Panginoon. Amen?
Yan ang biyaya ng Diyos. Wala tayong ginawa. Hindi tayong nagsakripisyo para magkaroon ng pagpapatawad ng ating kasalanan. All we have to do, alam natin, John chapter 3 verse 16. No? He loves us, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, at kasama tayo dyan, whosoever we believe in Him, and we will not perish, but have eternal life in heaven. That's the grace of God. John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, God, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Yung ating mga kasalanan ay patuloy na pinapatawad. Niligtas tayo, pinapatawad, nililinis, pinapaging banal ng ating Panginoon. Kaya nga sa tuwing nakakaramdam tayo ng panghihina o kahinaan sa ating pagkatao, sapat ang biyaya ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Pablo, therefore I will boast all the more gladly in my weaknesses, so that the power of Christ may rest on me. Hindi po ibig sabihin, at least ako, mahina ako. Hindi po ganun ang ibig sabihin ni Pablo. Yung I boast all the more. Ang ibig niyang sabihin, sapat ang biyaya ng Diyos na kahit ako isang mahinang tao, kahit na ako isang makasalanang tao, ginamit pa rin ako ng Diyos. Nilinis pa rin, pinatawad ako, at naglilingkod sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Walang sino man sa atin dito na hindi natin taglay ang biyaya ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin ay bunga ng biyaya ng Diyos sa atin. Diba? Kaya nga tayo ngayon ay umaawit. Sa biyaya mo lamang. Yan, inulit ko na naman. Kinanta ko last week, Ako nabubuhay sa biyaya. Kung nangihina ka, sabihin mo, Lord, sa biyaya mo lamang. Kung nararamdaman mo, give up ka, Lord, sa biyaya mo lamang. Ako nabubuhay. Kaya ko to. Kaya ko to kasi kasama ko ang Diyos. Amen? Sapat ang biyaya ng Diyos sa ating kahinaan. Ano ba yung hindi natin napagtatagumpayan sa buhay? Sapat ang biyaya ng Diyos. Ano ba ang kamalian na ating nagawa? Ano ba yung ating mga pagsubok, matinding mga pagsubok? Biyaya ng Diyos ay sapat upang tayo'y magpatuloy. Just like Joshua. Sabi niya, wag mong kakaligtaan na basahin at sundin yung mga batas na sinabi ni Moses, yung salita ng Panginoon. Sundin mo yun ng maayos at ikaw ay sasagana at mananagumpay. True enough, Joshua had experienced even greater victories sa kanyang paglilingkod. Kaya nga mga kapatid, ano man po yung kalagayan natin sa buhay, a housewife, business person, an employee, or even retired, serve God. Serve God. Serve God. We can serve God by praying for other people. Pag-pray mo yung ibang tao, magtulong sa ibang tao, magpagamit po tayo sa Panginoon. Doon tayo mas lalong napapalakas ng Diyos. Doon natin lalong nakikita ang biyaya ng Diyos na sumasapat sa ating mga kahinaan. Hallelujah, praise God. And number two, His joy is our strength. Amen? Kinanta natin ito kanina. Doon sa Nehemiah chapter 8 verse 10, then He said to them, go your way, eat the fat, drink the sweet wine, and send portion to anyone who has nothing ready. For this is holy to our Lord. And do not be grieved, for the joy of the Lord is our strength. Ito pong senaryo dito sa Nehemiah chapter 8. Nung nakatayo na yung walls of Jerusalem, in-instruct ng Diyos yung mga tao na si Ezra ay magbasa ng salita ng Diyos. Basahin yung kasulatan. At doon sa kanyang magbabasa, narinig ng mga tao kung paano yung mga tao sumuway.
Sa kalooban ng Diyos, sumaway sila. Ano-ano ang mga pagsuway na nangyari. At sila'y naiyak, sila'y nalungkot, sila'y umiyak dahil sa mga pagsuway na ginawa ng kanilang mga ninuno. Subalit, ang sabi ni Nehemiah sa kanila, go your way, eat the fat. This day is holy to the Lord. Don't be grieved. Shout for joy. Diba? Yun ay nakaraan na. O sige na, tahan na, tahan na. Alam niyo po, sa buhay natin, merong talagang panahon ng pag-iyak. Tama ba? Kung ikaw sa sitwasyon mo, naiiyak ka, umiyak ka. Yung pag-iyak ay hindi po pagpapakita ng kahinaan. Yung pag-iyak ay pagpapakita ng dependence natin sa Panginoon. Diba? Oo, sasabihin mo, magpapakatatag ako. Hindi ako iiyak para maging inspirasyon ako ng katatagan. May mga panahon pong ganon, siguro sa family, no? Sa mga magulang, tayo pong mga magulang, we want to display the strength sa ating mga anak. Kaya nga kung merong mga sitwasyon, minsan tinatatagan natin yung ating kalooban. Subalit may panahon na pwede naman nating ipakita na tayo naiiyak. Subalit hindi tayo nag-give up. Tama ba? Naiintindihan niyo po ba yung aking sinasabi? Kung naiiyak ka, iiyak mo lang, iiyak mo lang, iiyak mo lang. Basta lang, umiiyak. Alam niyo po, nung kami kabataan, sapagkat Friday ang prayer meeting at prayer warrior Sunday afternoon. At bilang kabataan, maraming mga transitions in life, maraming mga growth points. Ibig sabihin, pag growth points, maraming pain. Pain in growing up as a person and as a Christian. No? Palagi akong uma-attend ng prayer meeting. Kasi sa prayer meeting, kahit umiyak ka, walang magsatanong, ba't siya umiiyak? Diba? Kasi sa prayer meeting, maiiyak mo, umiiyak silang lahat. Iniiyak yung mga panalangin. Kaya yung mga personal kong pag-iyak, di halata doon na meron akong mga personal na problema. No? Kaya nung si Pastor Herbert, pag nakita niyang namumugto yung mata ko, sabi niya, okay, he understands. Pag nagtanong si nanay, ba't namumugto? Ba't kami pray? Galing kami ng prayer meeting. But the fact is, meron akong certain problem. May tampo ako sa nanay ko, may tampo ako sa mga kapatid ko that time. Sabi niya, grabe kakala ko, sabi niya, dahil sa intercession. Sabi niya, ano bang problema mo? Then, he consoled me. Naglabas ako, umiyak ako sa kanya. At ako'y naginhawaan. No? Pinag-pray niya ako, okay. So, merong mga pagkakataon na kailangan mong iiyak sa Panginoon. At kung kailangan mo ng someone, a shoulder to cry on, pumili ka ng tamang tao ng pagpagsasabihan na maiintindihan ka sa iyong sitwasyon. Bakit po ako napunta dito? Sapagkat yung mga tao sa panahong ito na nagdeklara ng celebration si Nehemiah, naramdaman nila yung remorse, yung pain sa heart nila, but they were encouraged. Huwag manatili doon sa ganong kalagayan. Amen? Don't be grieved. The joy of the Lord is your strength. Sabi niya, huwag kayong malungkot. Huwag kayong tumangis. Ang lakas ng Diyos, ang kagalakan ng Diyos ay ang ating kalakasan. Amen? Strength. Strength from the grace of God. Strength from the joy of the Lord. Yan ang root ng ating kalakasan, yung ating kagalakan. Kaya nga kapatid, kung gusto mong palaging maging malakas, piliin mong maging masaya. Kahit nakakayak na. Naiyak na talaga ako.
Minsan parang ganun, parang wala ka namang mapupuntahan. But find your joy in the Lord. Ang Diyos ang tunay na nagmamahal sa atin. Ang Diyos ang tunay na nagmamalasakit sa atin. Ang Diyos ang nakakaalam. Minsan, hindi man natin maipaliwanag. May mga sitwasyon that we even blame the Lord of the things that happen. Diba? Lord, bakit? But, i-rephrase natin, Lord, what is your plan? Lord, ano pong plano mo? Bakit ito nangyari? And if we know the Word of God, the Word of God says that all things work together to those who love God and to those who are called according to His purpose. Yung lahat ng bagay ay gumagawang nagkakalakip-lakip sa mga taong nagmamahal at tinawag ng Diyos. May purpose. Hindi para pigain ka, hindi para parusahan ka. Or kung ano yung sitwasyon, God knows better. Amen? Kung ano man yung sitwasyon, isipin lang natin, higit na alam ng Diyos. Kaya nga, Lord, kung ano man yung nangyayari, di ba, na-deny kami ng 5 beses, tapos naging 6 na beses. Sabi ko, Lord, alam nyo, tinatapangan ko lang kalooban ko. Opo. Sabi ko, Lord, since my life is in your hands, you know better. Kung kailan man kami. Ngayon, mini-message na naman kami. Sabi na naman ng CIY Europe, we are waiting for you. Sabi ko, we wait for the perfect timing of God. It will happen. It will happen. Pero sa totoo lang, talagang tinatatagan ko lang yung kalooban ko. Yung parang gusto ko ng, siguro hindi kami para sa CIY Europe. Ang sabi ng mga kasama namin sa Korea, kumusta yung travel niya? Di ba, nung mag-Korea kami, dapat October, September pa, Europe po kami. Kumusta na pala yung trip niyo sa Kasi nadoble pa masahe namin sa Korea because hinold po ng Italian Embassy. No? Yun ba? Hindi kami natuloy. Di ba? Hindi po ganun kadali na sabihin mo, na-deny na naman kami. Balatan-lata, buldet din tawa. Excuse the word. Di ba? Parang sabi, may yata yung dalawa. But anyway, let us be strong. Doon po sa journey namin ni Bishop sa aming pagme-ministry, 4 na beses, the Lord have dealt with me. May mga panahon na hirap yung aking kalooban. To continue. Hindi ko alam nung first time, nasa kwarto lang ako nagpe-pray, umiiyak. Hindi ko alam kung ano yung transition sa buhay ko that time. And then, tumugtog yan, yung be strong and take courage. Do not fear nor be dismayed. For the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. So habang umiyak ko, nag-minister sa akin yung song. Sige lang, go on. The second time, the third time, the fourth time. Yung 3 beses, palaging yung song na yon tumutugtog. No? The fourth time, it's the word, it's the Holy Spirit voice encourage me. Be strong, be strong, be strong. Be strong. We are on the last days. Maraming sari-saring mga bagay. Let us be strong. Amen? For the joy of the Lord is our strength. Amen? Piliin mong magsaya. Kung yung kasama mo sa bahay, naiinis ka, parang walang ginawang mabuti sa'yo, choose to be happy. Choose to be joyful. Di ba? Choose to be, hindi ko sinasabing hindi po ako nasasaktan. May mga sitwasyon na nararamdaman ko yung pain. But, sabi ko, Lord,
I choose you. I choose to be joyful. I choose not to be affected. Sapagkat yung salita ng Diyos, nandito, dumarating pa lang. Yung mga magnanakaw ng kagalakan. Ayan, ito na yung mga magnanakaw ng kagalakan. Ang dyablo, ang sitwasyon. Tama ba? Minsan tuwang-tuwa ka pagkatapos yung sinabi sa'yo parang plak. No? Parang yung simpleng salita lang, tinatapos yung kagalakan ng puso mo. Di ba? Tuwang-tuwa ka, Nag-prepare ka. Namiesta ka. Tapos, yung mga pakakainin mo, walang gana, kumain na. Simple. But all you have to do is choose to rejoice. Philippians chapter 4 verse 4. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Sa trabaho mo, ikaw lang yung masipag. Inaasa lahat sa'yo. Diba sa mga nag-aaral? Sinong nag-aaral pa dito? Wala na. Para pumagising kayo, magtaas kayo ng kamay. by group work, di ba? Pag masipag ka, yung mga hindi masipag, iiwan lahat sa'yo ang trabaho. Ba, yung anak ko si CJ, kailangan kong umuwi na ako. Bakit? Tatapusin ko yung walang ginawa yung mga kasama ko. Wow, sabi ko, you're blessed. You're blessed. Kasi sabi ko, alam mo lahat yan. Sila hindi nila alam, kawawa naman sila. Diba? Kaya, rejoice anak, sabi ko sa kanya, alam mo lahat yan. Pag nagsalita ka, alam mo kasi ginawa mo. So, minsan, kung yung ibang mga tao, hindi nila ginagawa yung sa kanila, turuan natin sila sa paggawa ng may kagalakan sa ating puso. Kung hindi pa rin sila matututo, di gawin mo pa rin. Bayaan mo na sila. Diba? Eventually, makikita. Ano pong emphasis ko dito? Choose to be happy. Choose to rejoice. Choose to rejoice. Mayroong nga karamdaman, ang sabi ng salita ng Diyos, a merry heart, Proverbs, A merry heart doeth good like a medicine. A merry heart doeth good like a medicine. Yung isang masayahing puso, higit pa doon sa gamot. Diba? Diba? Parang puyat kayo So let us choose to rejoice. Choose to be joyful. The joy found in the Lord is not dependent on our circumstances. Hindi po nakadepende. Yung kagalakan sa ating puso, hindi nakadepende. Kung yung mga kasama mo sa trabaho, nakasimangot lahat. At tina-tiger look ka. Sa palagay mo, makakapagsaya ka pa rin? Opo. Doon po sa school, pag pumasok yung isang teacher or, welcome to SIVCA! Welcome to SIVCA. It's such a lovely place. Such a lovely place. Gaganyan. Si Miss Lu gumaganyan. Ginaya namin lahat. Such a lovely place. Tatawa na lahat yan. No? At pag minsan, meron talagang isa sa amin na hindi lang talaga kumikibo, nagsasaksak ng earphones, nagtatrabaho lang. Pag nagtinanong mo, gumaganyan lang siya. Hindi lang namin siya pinapansin. Diba? Hindi na lang namin siya pinapansin. Sabi ko, paborin, leave her peace. Pabayaan niyo siya. Mahalin lang natin siya. May pinagdadaanan. Minsan grabe namang pinagdadaanan. Mas maganda na tayo ang umaabot, umuunawa, kaya sa tayo yung pinagpapasensyahan. At least nakakapagpasensya tayo. And then eventually, sabi niya sa akin, Pastora, sabi niya, thank you. Sabi ko, bakit? Kasi pinagpapasensyahan niyo po ako pag yung tumutopak po ako, sabi niya, pinagpapasensyahan niyo po ako, hindi niyo po ako tinatapon, sabi niya ganon. Sabi ko, pareho lang naman tayo. Ibig kong sabihin, meron ding minsan sumpong.
ang bawat isa sa atin. Sino po ang aamen? Di ba? So, kung ikaw pinagpapasensyahan, pagpasensyahan mo rin yung iba. Amen? At yun ay masaya. Amen? Hindi yung, yan si JC, minsan yung biro ko po kay JC, baligtad eh. No? Kasi pag nag-aaral siya ng lesson, sabi ko, sungit ito, tumigil ka na nga mag-aaral, nakamag-aaral. Sabi ko. Pero just my way of getting by na parang comedy. Di ba? Of course, kung merong nakakalungkot, pwede ka namang maging malungkot for a time, pero wag kang magstay doon. Lipatan mo. Di ba? Daanan mo lang ng mabilis, sabi nga. Ngayon, kung hindi yun ganun kabilis, the people around you will understand. Just communicate. Amen po. Sabihin mo lang, please, huwag niyo muna akong biruin. Please lang. Okay? At tayo naman po, magrespeto naman po tayo. Diba? Kung hindi ganun ang kondisyon, di leave him or her alone for that certain moment. Pero as per us, let us make a resolve that we will always be joyful. Kasi doon yung ating kalakasan. Kasi pag malungkot ka o galit ka, wala ka nang alam gawin. Hindi mo na kayang maghugas ng plato. Hindi mo na kayang kumain. Wala kang energy. Tama po ba? Don't let the enemy or something steal your joy. Be joyful, be joyful. Kahit na tumutulo yung luha mo sa panalangin. Your joy is in the Lord kasi. Your joy is in the Lord. Ang Diyos ang kagalakan ng iyong puso. Amen. Ang Diyos ang ating kagalakan. Okay? So, hindi tayo dependent sa circumstances. It is a deep, abiding joy that comes from knowing that we are loved, forgiven, and empowered by God. Okay? So, number three, always put in your mind that God is with us. God is with us. Emmanuel. Yan po ang sinabi ng angel. Pangangalanan mo siyang Emmanuel. Sabi ng angel kay Maria. Ang ibig sabihin, suma sa inyo ang Diyos. God with us. Ang Diyos ay suma sa atin. If God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang laban sa atin? Even yung lungkot na nais tumumba sa'yo. Yung lungkot na yon ay susuko at lalayas sa pangalan ni Jesus. Minsan may dumarating po ganyan, lalo na yung mga may mga mental health problems. Diba? We understand. Pag dumating yung pakiramdam na yon. But when we put in our minds, in our heart, kasama mo ang Diyos, siya ang iyong kalakasan. God is the strength of your heart. Amen? God is the strength of my heart. Sabi ng Psalm 73, verse 25, Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Kahit na wala ng lakas ang iyong katawan, nanghihina na yung katawan mo, pero ang puso mo'y malakas pa rin sa Diyos. God is the strength of our hearts. God is the strength of our hearts. When I am into something in prayer, I just sing this song. Habang tumutulo yung aking luha, sinasabi ko, God is the strength of my heart. Hindi po ganun kadali ang maglingkod sa tao. Hindi po ganun kadali magmahal sa tao na walang kondisyon. You just have God in your heart because He is the strength of our hearts. Amen? Kasama natin ang Diyos. Deuteronomy chapter 31 verse 8, the Lord Himself goes before you. He will be with you. He will never leave you. He will never forsake you.
All we have to do is surrender everything to the Lord. We will not understand, hindi natin maintindihan na siya yung may hawak ng buhay natin unless just we accept that He is our God, our Father, our Savior, our Lord. Pag buo na sa isip mo, sa loob mo, yung buong buhay ay ipagkaloob mo sa Diyos. Doon mo mas makikitang maliwanag yung plano niya sa buhay mo. Hindi ko po alam yung mga situations natin. Diba? Iba't ibang level, yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Iba't ibang mga kahinaan o panghihina ng kalooban. Even David, ang sabi niya sa kanyang, nung talagang natalo sila at iniwanan siya ng kanyang mga kawal, he encouraged himself in the Lord. He encouraged himself. Walang maging courage. Grabe na to. Discouraged na nga ako. Wala pang maging courage. David encouraged himself to the Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Amen? Pag nakakaramdam tayo ng panghihina ng ating kalooban, ng anumang klaseng gusto nating mag-give up, just worship the Lord. Worship the Lord. Amen? Purihin mo ang Panginoon. Sambitin mo ang mga salita ng Panginoon. Kaya nga, napakaganda ng mga scripture songs. No? Ito kanto yan. Who have I in heaven but you? There is not, diba musical ka pa bang ikaw ay nag-emote? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Amen. Ano man yung sitwasyon natin, sing your song to the Lord, just worship Him. Kahit kailan di ka nang kulang, biyaya mo sa end, the Lord will lift you up. The Spirit of the Lord, the presence of the Lord will lift us up. Minsan, walang feeling. Hindi ka inspired. Hindi ka na motivate. Hindi ka na parang wala. Very dry. But you just know God is with you. He will never leave you. He will never forsake you. Just confess, Lord, kasama kita. Emo ko lakwan, emo ko pabren, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Yan ang iyong salita, Lord. I hold on. I stand on your word. You will never leave me. You will never forsake me. You are all-powerful God. Sumasa akin ka, Panginoon, sa anumang aking gagawin. Panginoon, Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Ama. Ikaw ang aking tagapagligtas, Panginoong Jesus. Yung presensya mo sumaakit. And then, you will be strengthened once again. Alam niyo po, yung ating pananampalataya hindi nakabase sa ating nararamdaman. But a determination just to worship God, just to exalt God. Nung nasa Baguio po kami, mag-worship kami, first session po ni Bishop, nag-worship kami, napaka-heavy. Heavy ng atmosphere. Habang nag-worship kami, nagpe-pray ako, nag-speak in tongues ako, tinitingnan ko yung paligid na, bang meron? Bakit ang bigat? Sabi ko gano'n. At habang nag-worship ako, sabi ko nga kay Pastor Edith, parang dalawang dimension. Nag-worship yung isa, pero yung sa isa, may kausap ako. Nag-worship ako ganyan. I worship God. And then, bigla ako nasabing, ako, baluno ka rin. Nabigla ako.
Kasi in my spirit, I'm praying, I'm interceding, na then the word of God came to me sa akin personally, let God arise, His enemies be scattered. So, tinignan ko yung mga kasama ko, they are worshiping silently. Nilakasan ko yung boses ko, I exalt you, Jesus, I praise you, you are Lord over this place. Kasi yun yung salita ng Diyos, pag si Kristo ay naitaas, ang presensya niya ay naitaas sa isang lugar, lalayas yung kanyang mga kalaban, yung kung anumang uri ng spirito. Kaya let us not rely doon sa nararamdaman natin. Just worship God. Just praise God. Huwag tayong masubject sa anumang paring nararamdaman natin. Just worship God. Huwag tayong merong ganyan dito, merong ganito dito. And then during nag-preach si Bishop, nakita ko doon sa harap. Ito pala, sabi ko. Doon sa harap, merong 2 sungay na merong dragon. Ewan ko kung naramdaman yun ni Brother Ramil at ni Ate Carol nung unang worship natin. Nag-share ako kay Pastora, sabi niya, ikaw din ba? Ako rin Akala ko nga, nire-review ko nga, Lord, ano ba yung parang ang baba ng spirit ko? Sabi daw niya. And then, yun pala, sabi ko gano'n. Huwag tayong pa-overpower sa anumang atmosphere. Let us create our own atmosphere. Let us exalt the Lord. Exalt the Lord. And start praying, worshiping, speak in tongues. Itaas ang Panginoon hanggang ang presensya ng Diyos ang dumaloy sa ating buong katauhan and even in the atmosphere. Amen. So sa umagang ito, let's fully rely on the Lord. He is our strength. God is the strength of my heart. It doesn't matter what may come my way. Sabi nga ng kanta. Verse din po yun. It doesn't matter. Ano man yung dumating sa ating buhay. Ang Diyos ang lakas ng ating buhay. Ang Diyos ang lakas ng ating mga puso. Psalm 23 verse 4. Sa ibang translation, you are always with me. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are always with me. Ikaw ang palaging sumasa-akin. Kaya nga mga kapatid, mamaya pa lang, Monday pa lang, just start meditating the Word of God. Recite the Word of God. Para sa Monday, Tuesday, hindi ka na-overpower ng anumang damdamin na nakakapanghina. Ng anumang kaisipan na dinadala ka sa kompromiso o anong bagay na manlulumo ka, madidisappoint ka, na matatangay ka ng mga pangyayari sa paligid. Let God carry us in the wings of His presence. Amen? Dalhin tayo ng presensya ng Diyos araw-araw sa biyaya ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Imagine, every day you are inspired. Sa umagang ito, kung nakakaramdam ka ng mga panlulumo, disappointments, hindi mo maintindihan, just go to God. Or maybe, wala pa talaga si Jesus sa puso mo. Hindi mo maramdaman na merong kalayaan sa buhay mo. Maaring wala pa talaga si Jesus. Hindi mo pa talaga siya tinatanggap as your Lord and Savior. We need Jesus. We need Jesus hindi dahil may problema tayo. We need Him because He loves us. Siya yung tunay na nagmamahal sa atin. And we need Him because siya yung magpapatawad, siya yung nagligtas sa atin, siya yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo lumalapit, tinatanggap natin siya as our Lord and Savior, not for anything else sa una. We just need Him. We just need Him because He is everything. Siya ang lahat sa atin. Hindi nakadepende yung kagalakan natin sa ginawa ng ibang tao o ginagawa ng ibang tao. We can always rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. And be strengthened in our spirit. Be strengthened in our hearts. Be strengthened in our minds, in our emotion,
In everything, mararamdaman natin. Oo, minsan ako nararamdaman ko, but there is some weakness in me. But the Spirit of God is there ministering to me. I just worship. I just speak in tongues. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are with me. I just can feel that my heart is crying. But I say, Lord, I trust you. I trust you. I may not understand what's happening, Lord. Hindi ko man maintindihan yung kung ano ito, but I trust you. You are my God. You are my strength. You are my joy. Your grace is sufficient in my weaknesses. You love me unconditionally. Hallelujah. Sa umagang ito, kapatid, kung hindi mo patunay na tinatanggap si Jesus as Lord and Savior, in this life, we need a Lord and Savior because the devil hunts those who are not the Lord's. Subalit, pag tayo ay anak ng Diyos, we have a Father. He will take care of us. That's why we need Him. If you need Jesus, we need God as your Father, Jesus as your Savior, the Holy Spirit will come into you and strengthen you all the days of your life. Kung nais mo talagang isuko yung buhay mo, kasi wala ka ng ibang pupuntahan na may tunay na makapangyarihan, si Jesus lang. Kapatid, you need a Savior. You need Jesus. Kailangan mo ng tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin ito.